Mason, ang bonus at kita mo ngayong taon, 1.3 milyon, na transfer na sa account mo. Congratulations. Salamat, boss. Sa susunod na taon, mas bibilis pa ako. Leo, huwag kang umalis, halika rito. Salamat, tol. Okay, 30,000 para sa mekaniko. Sobra-sobra na yan. Sige kung anong gusto mo. 3 taon na ang nakalipas, nang yayain mo akong sumali sa team mo. Sabi mo, 2 magkapatid. Hati tayo sa lahat 50-50. 3 taon ang lumipas, sabi mo, para sa mekaniko, 30,000, sobra-sobra na. Sa 1.3 milyon, 400,000 sana ang sa akin. Binigyan niya ako ng 30. Bro, ang makina ang nasa likod ng 23 mong panalo. Ako ang nagtunay niyan. Ang makina di nagsasalita. Ang mekaniko, sabi mo, mekaniko lang ako. Sige, kung gayon, magiging mekaniko ako. Sarado na kami. May dodge sa labas. Na-aksidente, pero diretso ang frame. Gusto ko yung Challenger na yan. Ang dating may-ari, bumangga sa guardrail sa 180. Lumipad ang makina. Gusto mo? Magkano? 30,000. 30,000. Kukunin ko yan. Section B, Spot 7, kapatid. Nang tingnan mo ang kotse na yan, nagningning ang mga mata mo. Sabi ng tatay ko, ang magandang kotse nang gagaling sa tambakan. 30,000. Isang sirang Dodge. Tinanong niya ako kung anong gagawin ko rito. Di ako sumagot. Kasi walang nakakaalam kung ano ang gagawin kong pinakamabilis na kotse. Ang pinakamabilis na kotse sa Nürburgring ay binuo mula sa chassis na walang may gusto. Paano mo nalaman ang Nürburgring? Basahin mo. Tapos ibalik mo. Sabi niya, ang pinakamabilis na kotse sa Nürburgring ay binuo mula sa chassis na walang may gusto. Di ko siya kilala, pero sa pabalat ng notebook na yon, may isang linya. Minsan, ang panalo ay di tungkol sa pagiging pinakamabilis, kundi sa walang nakakaalam kung sino ka. Nakatayo ako roon, hawak ang notebook, nakaharap sa sirang Dodge. Di niya ako hinihintay na sirain siya. Hinihintay niyang bigyan ko siya ng bagong buhay. Ang 3.6 liter naturally aspirated E6 ay kasya. Huwag ka munang mangarap ng malaking horsepower. Di mo pa natututunang kontrolin ang kotse. Paano naman ang fuel consumption? Di yan ang problema mo. Ang problema mo kung kaya ba ng makinang yan habulin ang Ferrari na yan. Paano mo nalaman na Ferrari ang dala ng kapatid ko? Iisa lang ang kulay abong Ferrari sa buong underground racing scene ng Los Angeles. Kaya pala binili mo tong Dodge, hindi para sa lap time, kundi para lampasan siya. Leo, para sa final sa Sabado, ay tune mo ulit ang makina. Noong huli, sa corner exit, 0.3 segundo ang bagal. Hindi makina ang mabagal. 0.1 segundo kang masyadong maaga lumiko. Masyado kang maaga nag-throttle sa exit, di kinaya ng gulong. Tinuturuan mo ba akong magmaneho? Tinuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng tuning. Sige, ikaw na mag-tune. Ako na ang magmamaniho ng mabilis. 3 taon na ang nakalipas, di niya malaman ang pagkakaiba ng malambot na suspension sa matigas na suspension. Ako ang nagsabi sa kanya, mas matigas sa harap, mas malambot sa likod. Ganon yan humahawak sa mga kurbada. 3 taon, di niya matandaan ang isang pangungusap. Ang pagkakahanay ng mga butas ng tornilyo ay di ibig sabihin na andar yan. Alam ko, ECU, transmission, suspension, wala pa riyan. May kilala akong tao. May bodega siya na puno ng mga di gustong piyesa. Bukas ng 3, pumunta ka sa address na to. Nang isulat ni Frank ang address na yan, matatag ang kamay niya. Para bang paulit-ulit na niyang isinulat. Hindi lang siya tumutulong sa akin. May hinihintay siyang dumating at kumuha ng papel na yon. Pinapunta ka ni Fran. Ang batang yan, 20 taon nang, di nagsusulat ng address para kahit kanino. 20 kaon. 20 taon? Narinig mo ko. 20 kaon. Ikaw ang pangalawa sa pahinang yan. Mga setting ko yan sa huling lap ko sa Nürburgring. Huling lap mo? 6 na minuto, 58 segundo. Pagkatapos noon, hindi na ako nagmaneho ulit. Bakit? Kasi may ayaw na tumakbo ako ng 6.58. Binuhusan nila ng langis ang braking line ko. Ang lap na yon, nagkakahalaga ng 6 na minuto at 58 segundo. Tapos, nagkakahalaga ng 20 taon. Tinago mo ang notebook na yan ng 20 taon. Bakit mo ibibigay sa akin ngayon? Kasi nung nakatayo ang kapatid mo sa podium, nasa ilalim ka. Pinupunasan ang kamay mo ng basahan. Hindi mo man lang itinaas, 3 taon. Sabi niya, nasa ilalim ka ng podium, pinupunasan ang kamay mo. Tiningnan ko ang langis sa kamay ko sa loob ng 3 taon. Ang mga kamay na to, nakakabit na ng libu-libong tornilyo. Pero di pa yan nakataas. Mason, sa final sa Sabado, laban sa Shadow Q, nagpalit sila ng driver. Sino? Walang nakakaalam. Di pa nila inaanunsyo. Pero narinig ko, mabilis daw. Mas mabilis ng 0.4 segundo sa Tesla, kaysa sa atin. Hanapin si Leo, sabihin mo bawiin niya yung 0.4 na yan. At kung di niya kaya,
Palitan natin siya. Kumain ka na. Kung ganun, kumain ka pa ng isa. Bumili ako ng sobra. Walang sasayangin na pagkain. Kaya bang tumakbo nito? Kaya, Kailan? malapit na. Kung ganun, manonood ako. 3 taon, walang ni isang nagsabi na gusto nila akong panoorin magmaneho. Pero siya, sinabi niya. Leo, may itatanong ako sa'yo. Ano? Galit ka ba sa akin? Hindi. Nagsisinungaling ka. Galit ka sa akin. Kung hindi, di mo sana binili yung Dodge na yan. Bro, di kita kinamumuhian. Naalala ko lang. Naalala ang ano? Naalala kung gaano kahalaga ang isang mekaniko. Tinanong niya kung kinamumuhian ko siya. Sabi ko, hindi. Ang pagkamuhi sa isang tao ay kumukuha na masyadong maraming enerhiya. Naalala ko lang ang gabing inabutan niya ako ng 30,000 sa mesa na yon. Di ako nagtanong kung bakit. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil alam kong walang magbabago kung magtatanong ako. Pero ang pag-alala magbabago. Ayan siya. Halika, Laha. Ito ang kapatid kong si Leo. Ang mekaniko ko. Ang mekaniko, Astig, ikaw pala ang nag-aayos ng lahat ng sasakyan ni Mason. Narinig ko, kumita si Mason ng 1.3 milyon ngayong taon. Magkano ang nakuha mo? Sapat na. Sapat na. Ano yon? 100,000? 200? Huwag mo nang itanong yan. Walang pakialam si Leo sa pera. Ang mahalaga sa kanya ay makatrabaho ako. Di ba, Leo? Tama. May sasabihin ako sa'yo. Kailangan malaman ng mga tao ang kanilang lugar. Ang ibang tao, ipinanganak para sa entablado. Ang ibang tao, ipinanganak para magtrabaho sa ilalim nito. Walang pakialam si Leo. Alam niya ang lugar niya. Sabi niya, alam ko ang lugar ko. Tumingin ako sa paligid ng sala na yon. Bawat litreto sa dingding ay siya sa podium. Wala ni isa na kasama ako. 3 taon, 23 karera. Bawat ternilyo, ako ang naghigpit. Pero sa mga litreto, siya lang ang nandoon. Alam niya ang lugar niya sa entablado. Ako, nasaan? Paano mo matatanggap yan? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Pwede kang magsalita. Magsalita na higit pa ako sa mekaniko? Maniniwala ba siya? Sila? Hindi mo mapapaniwala ang tao sa salita lang. Mapapaniwala mo sila. Hindi ko natapos ang pangungusap na yan. Pero alam ko ang sagot. Ang paraan para mapaniwala sila ay hindi sa pagpapaliwanag, kundi sa paggawa ng kotse. Isang kotseng magpapatahimik sa lahat ng nasa silid na yon. Kunin mo to. Bakit wala to sa price list? Kasi ang anak ko, minsan, gumawa ng kotseng walang gustong. Hindi niya natapos. Ang anak mo? Luke ang pangalan niya. Sabi ng matanda sa bodega, hindi raw natapos ng anak niya ang kotse niya. Hindi raw natapos ng anak niya ang kotse niya. Luke ang pangalan niya. Ang kotseng ginagawa niya ay isang Mustang. Dapat tatalunin niya ang kapatid niya sa final. Pero hindi siya nakarating sa karera. Hindi ang kotse ang may problema. May humawak sa preno niya. Ang kaliper na hawak mo galing sa kotse niya. Ang karerang hindi natapos ni Luke. Ang taong gusto niyang talunin ay ang kapatid niya. Parang ako. Pinakalanan mo na ba siya? Kung gayon, huwag. Kinikita ang pangalan ng sasakyan pagkatapos ng unang takbo nito. Ang sasakyang hindi pa tumatakbo ay hindi karapat-dapat sa pangalan. At kung tumakbo siya ng maayos, Ang mga tao ang magbibigay sa kanya ng pangalan. Kung hindi, di na niya kailangan. sabi niya, ang sasakyang hindi pa tumatakbo ay hindi karapat-dapat sa pangalan. Tiningnan ko ang kulay abong Dodge na yon. Wala pa siyang pangalan, pero nasa kanya ang caliper ni Luke. Ang mga numero ni Frank at 3 taon ng pagod ng mga kamay ko. Hindi niya kailangan ng pangalan. Kailangan niya ng truck. Leo, sa Sabado na ang final. Nasa pit ka ba? Kung gayon, panonoorin mo akong manalo. Bro, nasa pit ako. Pero kung manalo ka man o hindi, wala na yon sa akin. Nasa iyo na yon. Anong ibig sabihin yan?
Ibig sabihin, handa na ang sasakyan. Ang iba, sayo na. Tinanong niya kung panonorin ko siyang manalo. Hindi ako sumagot. Dahil alam kong hindi ako nasapit. Nasa track ako. Unang kanto. Ang brake caliper ni Luke ay kumagat ng eksakto. Sa ikatlong kanto, napangiti ako. Dahil alam kong kaya nitong manalo. Yung kotseng yan, abo, walang luho. Nasa unahan ko. Nakita ko na yan sa kalsadang to dati. 3 buwan na. Sa ulan. Yung taillight na yan. Yung kaliwa, may basag. Yung taillight na yan. Yung kaliwa, may basag. Nakita ko, tong kotseng, tunong gabing umuulan, 3 buwan na. Akala ko mali ang naalala ko. Di ko napansin yung basag na yon. Parehong-pareho sa Dodge sa garahe ni Leo. Kumusta ang chassis? Tuwid ang suspension. Matigas sa harap, malambot sa likod. Stable sa kurbada. Preno, Kagat na kagat ang caliper ni Luke. Kaya kong mag-brake ng 2 segundo na mas huli kaysa sa kapatid ko. Sabi niya, kung ganun, panalo ka na. Tumayo ako sa tabi ng kulay abong Dodge na yon. Hindi pa yan lumalabas sa totoong karera. Pero sabi ni Frank, panalo na ako. Nasaan ang kots mo? Yan ang Joe's car. Yung sa Mountain Road. Anong Joe's car? Kaninong kotse yan? Leo, kinakarera mo ako. Bro, 3 taon na ang nakalipas. Tinanong mo ako kung gusto kong magtrabaho sa'yo. Sabi ko, ngayong gabi, may isang bagay akong hihilingin sa'yo. Ano? Naalala mo pa ba ang sinabi mo, Ed? Nang ibigay mo sa akin ang 30,000 yan? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung gaano kahalaga ang isang mekaniko. Tatlong taon na ang nakalipas, sinabi niya sa akin, kung kumain ako, kumain ka rin. 3 taon pagkatapos, nang ibigay niya sa akin ang 30,000, sinabi niya, mekaniko ka lang. Ngayong gabi, sa starting line na to, walang 3 taon sa pagitan namin. Isang pangungusap lang. Kailan siya natutong manatiling ganito kalapit? Ang pagliko niya, 0.1 segundo mas maaga. Hindi mas mabilis ang kotse. Nagmamadali siya. At ang pagmamadali ang simula ng pagkatalo. Pangatlong lap, nag-alinlangan siya. Hindi niya aminin yan, pero natatakot siya. Hindi sa akin. Natatakot siya na lahat ng napanalunan niya, nitong nakaraang 3 taon ay hiniram lang. Hiniram na engine na data. Hiniram na tuning. Hiniram ng gakamay. At ngayon, nandito na ang maniningil ng utang. Ang taillight na yan, ang lamat sa kaliwang bahagi. Naalala ko, tama. Si Leo ang kotse na yan. Siya yan. Sa huling kanto, binitawan niya. Ang paa niya ang pumili para sa kanya. Binitawan niya, di ba? 3 taon, 1,000 gabi. Ang paa ko, ni minsan hindi binitawan. Siya yan, mekaniko ni Mason. Hindi pwed. Ang mekaniko. Tol, sapat na ang 30,000 para makabili ako ng sirang kotse. Sapat para gawin itong ganito. Nanalo ka. Hindi ako dumating para talunin ka. Dumating ako para makita mo ako. nakita ka ni Luke eh. Alam ko, 3 taon na ang nakalipas, sa mesa kung saan niya ako binigyan ng pera. Sinabi niya, mekaniko ka lang. Ngayong gabi, tumayo siya sa tabi ng truck at pinanood akong umalis. Hindi ako lumingon. Dahil sa rear view mirror ng kulay abong Dodge na yon, hindi siya lumiliit. Ako ang lumalaki. Sabi niya, hindi ako dumating para talunin ka. Dumating ako para makita mo ako. 3 taon na ang nakalipas, nang tanungin niya kung paano itunang makina, sabi ko, alamin mo. 3 taon pagkatapos, nang lampasan niya ako sa kulay abong Dodge na yon. Sa wakas ay nakita ko, nandoon siya sa buong panahon. Hindi ko lang nilingon ang ulo ko. Leo.
Napanood ko ang footage ng huling lap mo. Ang Cosmo. Gusto kitang isag. Ako ba o ang kotse ko ang isasig mo? Ereho, may potential ang kots. Kailangan namin ng ganyang kotse. Pasensya na, hindi ako pumipirma. Akin ang kotse. Akin ang teknolohiya. Akin din ang pangalan. Matagal na akong nagtatrabaho sa ilalim ng iba. Pag-isipan mo muna, ang presyong inaalok namin. Hindi na kailangan. Sabi niya, matagal na akong nagtatrabaho sa ilalim ng iba. Hindi niya tinatanggihan ang manager na yon. Sinasabi niya sa akin na sa wakas, alam na niya ang halaga niya. Nang gabing yon sa finals, nilampasan ko ang kapatid ko. Akala ko ang panalo ay parang pinapanood ang pagkatalo ng iba. Pero habang nakaupo sa dodge ng gabing yon, narealize ko na ang panalo ay hindi tungkol sa panonood na pagliit ng iba. Ito ay tungkol sa wakas na hindi na nagtatago. Leo, narinig kong mag-isa ka na ngayon. Magaling, kailangan ng tapang yan. Ang kapatid mong si Mason ay dating malaking pangalan sa sirkulo. Maraming nag-akala na baliw ka sa pag-iwan sa kanya. May trabaho ako sa Vegas. Ang kargamento ay nagbabayad ng 220,000. Angit ang daan, bahagi ng disyerto, napakalamig sa gabi, yelo sa aspalto. Ilang veteranong driver namin ang tumanggi na. Kukunin ko yan. Ayaw mong pag-isipan. Disyerto sa gabi, sub-zero, yelo sa daan, madulas ang gulong. Isang mali lang, gulong mo na. Hindi na kailangan. Alam mo ba kung bakit ko to inaalok sa'yo? Gusto yan ni Mason dati. Halos kalahating buwan siyang nakipag-negotiate. Hindi niya nakuha, hindi nagtiwala ang kliyente sa kotse niya. Sabi baka masira. Ang eksaktong sinabi nila ay, di raw sapat ang kotse. Ati na rin ang driver. May kakayahan ako. Ngayon, may kotse na rin ako. Kailan ako alis? Ngayon, bago dumilim, tatawirin ang disyerto sa gabi. Darating sa Vegas bago mag-umaga. Mabuti. Leo, mag-ingat ka. Ang bahaging yan ng disyerto ay hindi lang masamang kalsada. Kalsada, yan na walang gustong takbuhin. Kung gayon, hayaan mong ako ang tumakbo. 220,000, hindi 1.3 milyon. Pero ito ay akin. Malinis na pera. Walang mukhang babasahin. Walang awa na hihintayin. 3 taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa pit ni Mason, nag-ayos ng kotse ng iba. Ngayong gabi, nakaupo ako sa sarili kong kotse, tinatakbo ang sarili kong kalsada. Walang tao, walang podium, walang naghihintay sa finish line. Pero akin ang manibela, akin ang ruta, pati itong 220,000, akin. Sabi nila, hindi na raw sila magre-renew kay Mason Spawner sa susunod na season. Bakit hindi? Champion ako last year. Sabi nila, kung wala raw ang engine tuning ni Leo, hindi raw sapat ang bilis ng kotse mo. Bumaba ang lap time ko ng 0.4. Sa underground racing, ang 0.4 ang pagkakaiba ng panalo at talo. Kaya ako ang tingin nilang problema. Sabi nila, ang cost raw. Pero alam ng lahat na si Leo ang nagtune ng kotse. Alam ko. Mason, kung kailangan mo, pwede akong magtanong-kanong. Baka may ibang team. Hindi na kailangan. Sabi nila, si Leo ang nagtune ng kots. Umupo ako sa driver's seat at may bakas pa ng langis mula sa kamay niya sa manibela. 3 taon. Akala ko ako ang nagmamaneho. Ngayon ko naintindihan, siya pala ang nagmamaneho. Ako lang ang nakaupo sa loob. Perfect condition. Magaling. Maraming driver ang dumaan sa disyerto at nasira ang karga. Sa'yo, hindi man lang gumalaw. Hindi na kailangang bilangin. Leo ang pangalan mo? Tatawagan kita para sa susunod na trabaho. Maganda ang kotse. Solid ang galing. Di masyadong madaldal. Tiwala ako diyan. Mas madaldal pa sa'yo, yung huling driver. 2 piraso ang dumating na sira. Salamat. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas na nakarating. Hagi cargo, nahatid na. 220,000, natanggap na. Magaling. Alam kong kaya mo. May pabalik na trabaho. Magdala ng kagamitan mula Vegas pabalik ng LA. 80,000, kukunin mo. Kukunin ko. 22 panandang pandagdag 8, 300,000 sa isang biyahe. 300,000. Bata, mas magaling ka pa kay Mason. Halos kalahating buwan siyang nakipagnegosasyon. Pero di niya nakuha ang trabaho. Ikaw, isang gabi lang tapos na. Sino pa ang may trabaho? Marami. Tapusin mo lang tong pabalik na biyahe. At ayusin ko na ang susunod. Magpahinga ka ng maaga. Huwag kang magmaneho ng pagod. Sag, 300,000. Hindi 1.3 milyon.
Pero bawat sentimo ng 300,000 to ay akin. Walang paghihintay hanggang katapusan ng taon. Walang pagbabasa ng mukha ng iba. Walang maririnig na, mekaniko ka lang. 350,000, sapat na. Sapat na pambayad sa utang ng sasakyan. Sapat na pambili ng bagong piyesa. Sapat na para simulan ang susunod na hakbang. 3 taon na ang nakalipas, 30,000 lang ang nasa bulsa ko. Ngayon, 350,000. Bawat sentimong kinita ko. Sabi ng may-ari, tataas daw ang renta sa susunod na buwan. Ang kita mo sa sponsor ngayong buwan. Wag. Mason, kailangan mong gumawa ng paraan. Di mo pwedeng ipagpatuloy yan. Sabi ko, alam ko. Tatlong taon na ang nakalipas, nasa podyum ako. Nasa likod ko siya, may hawak na wrench. Akala ko, yun ang lugar niya. Ngayon, nakatayo ako sa kusina, may kalahating bote ng tubig sa ref. At sa wakas, naalala ko na, akin pala ang lugar na yon. Anong problema? Nagbago ang mukha mo. Ang simbolo na yan, nakikita mo? Si Frank ang nagdrawing niyan sa notebook niya. 20 taon na ang nakalipas. Sa isang pagnanakaw, may nagbuhos ng langis sa linya niya. Ang lalaking yon ang gumamit ng simbolong yan. Ibig mong sabihin, nandito ang lalaking yon ngayong gabi. Hindi ito nagkataon lang. Bumalik sila, hindi para makipagkarera. Para kumpirmahin kung wala na talaga si Frank. Ang kulay-abong anino sa pasukan ng kanto, eksaktong-eksakto tulad ng 20 taon na ang nakalipas. Kulay-abo rin ang kotse ni Frank. Pumasok ito mula sa labas. Walang pag-alinlangan, walang paglingon. Akala ko patay na si Frank. Pero ang kotse niya, buhay pa rin ang paraan niya. Ginagamit niya ang parehong taktika mula 20 taon na ang nakalipas. Isang inside pressure, exit acceleration. Pero di niya alam, may panlaban na sa notebook ni Frank. Ang brake caliper ni Luke, binigyan ako ng 0.2 seconds bago lumiko. Sapat na yon. Kilala mo si Frank? Siya ang nagturo sa akin. Nandito pa ba siya? Nandiyan lang siya, di lang dito. 20 taon na ang nakalipas. Sa Nürburgring, sa lap na yon, gumawa ko ng di ko dapat ginawa. Akala ko tapos na. Akala ko patay na si Frank. Di siya namatay. Nag-antay siya ng 20 taon. Nag-antay na magbabalik ng notebook niya, ng paraan niya sa track. Ikaw yon. Ako yon. Ang lap na yon, utang ko sa kanya ngayong gabi. Pinabayaran mo sa akin. Sabi niya, ang lap na yon ang utang niya kay Frank. Tiningnan ko ang peklat sa kamay niya. Eksaktong-eksakto sa isinulat ni Frank sa notebook. Langis sa breaking line. Ang ahas ang gumawa niyan, 20 taon. Akala niya tapos na. Di nakalimot si Frank. Hindi rin ako. Ngayong gabi, hindi lang karera ang napanalunan mo. Tinapos mo ang lap na yon para sa kanya. Ang lap na dinatapos ni Frank, di yon sa kanya. Sa anak niya yon na di rin natapos. Ngayong gabi, tinapos ko yon. Kung ganon, makakapagpahinga ka na ba? Hindi pa. May isa pa akong kailangan gawin. Ano? Ang kapatid ko. Kung ganon, gawin mo. Sabi niya, kung ganon, gawin mo. Sa loob ng 3 taon, hindi niya ako tinanong kung bakit. Naghihintay lang siya sa finish line. Kapag kailangan ko, inaabutan niya ako ng kape, ng tulbo. Isang pangungusap lang. Kung ganon, manonood ako. Bakit ka nandito? Napadaan lang. Gusto mo nang inumin? May instant coffee ako. Hindi. Binenta ko ang Ferrari. Nababayaran na ang utang. Ang natira, ginamit ko para buksan to. Ang sulat kamay na karatula, nakatipid ako ng $300 sa advertising. Pangit nga lang. Mas maganda pa sa akin. Kailan ka pa natutong gumawa ng karatula? Hindi ako gumawa. Pero sa tingin ko, mas matagal kang nag-alinlangan kaysa sa akin. Paano mo nalaman? Kasi nag-alinlangan din ako. Sa scrapyard. Nakatayo sa harap ng doje na yon ng 3 segundo. Tapos binili ko. Di ka nagalit sa akin. Bro, di naman ako nagalit sa'yo. Naalala ko lang. Naalala ang ano? Kung gaano kahalaga ang isang mekaniko.
Babalik ka ba? Depende. Sa ano? Kung kailan mo ako ililibre ng kape. Sinulat niya, ikaw ang pangalawa. Nakatayo ako sa loob ng walang laman na tindahan. Ang alikabok sa tool rack ay kalahating pulgada ang kapal. Pero bago ang sulat na yon, inilagay niya yon bago siya umalis. Ginugol niya ang buhay niya sa paghihintay. Hindi para sa isang driver, kundi para sa isang makakaintindi sa sulat na yon. Magbubukas ka uli. Hindi magbubukas ulit. Gagawin lang itong lugar na pwedeng tayuan ulit ng mga tao. Para saan mo gagamitin? Pagtuturo. Pagtuturo kanino? Sa lahat ng nabigyan ng 30,000. Kung ganun, tutulungan kitang magpinta ng peder. Sabi niya, tutulungan kitang magpinta ng pader. Sa loob ng 3 taon, hindi niya kailanman tinanong kung bakit. Nandoon lang siya, naghihintay sa finish line. Nung kailangan ko siya, nagdala siya ng kape. Naglagay ng toolbox. Sabi niya, manonood ako. Gayon, sabi niya, tutulungan kitang magpinta ng pader. May ipapaayos ka ba? Hindi, sa tatay ko to. Daddy, inayos niya ang isang kulay abo na kotse. Nung nawala yung koseng yun, tumigil na siya sa pag-ayos. Anong pangalan ng tatay mo? Sabi niya, dati siyang mekaniko ng isang tao sa Nürburgring. Ang taong yun ang nagmamaneho ng kulay abo na kotse. Nung tumigil sa pagmamaneho ang taong yun, tumigil na rin ang tatay ko sa pag-ayos. Frank ba ang pangalan ng tatay mo? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Kasi tinulungan ng tatay mo si Frank. At tinulungan ako ni Frank. Minsan sinabi ni Frank na may tumulong sa kanya. Hindi alam ng batang, yan na ang tatay niya ang taong tumulong kay Frank mag-ayos ng kotse noon. Nag-antay si Frank ng 20 taon para sa akin. Ang tatay ng batang yan, nag-antay ng 20 taon para sa sarili niyang tatay. Ang linya mula Nürburgring hanggang Los Angeles, mula sa kotseng yan hanggang sa sandaling ito. Hindi naputol. Magaling ang kamay ng tatay mo. Ang wiring logic na to ay eksaktong katulad na nasa notebook ni Frank. Kilala mo ang tatay ko? Hindi ko siya nakilala, pero kilala ko ang gawa niya. Gumagana na. Subukan mo. Naayos mo. Hindi ang kotse, kundi ang notebook. May nakakuha rin sa wakas. Ilang tao pa ang plano mong turuan? Di ko alam. Kahit ilan ang pumasok sa pinto. Kailangan mo ba ng assistant? Paano ang shop mo? Di ba bas? Walang trabaho ngayong hapon. Sabi niya, walang trabaho ngayong hapon. Tiningnan ko siya. May langis ang kamay, lumang shirt. Parang ako lang 3 taon na ang nakalipas sa pit. Hindi lang niya ako tinutulungan. Nagsisimula siya ulit. Gumagana pa ba siya? Gumagana, pero hindi para sa karera. Para turuan ang mga tao kung paano magmaneho. Turuan ang mga tao na magmaneho ng ghost car. Turuan ang mga tao kung paano buhayin ang isang sirang sasakyan. Leo, naibenta ko na ang kotse. Ang Ferrari. Naibenta ko, nabayaran ang utang. Ang natira, ginamit ko para buksan ang maliit na shop na yan, para sa repairs. Kung ganon, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Leo, 3 taon na ang nakalipas. Nung binigyan kita ng 30 grand, hindi ko inakalang gagawa ka ng kotse gamit yon. Hindi ko inakalang gagawa ka ng kotse. Hindi ko inakalang gagawa ka ng kotse na magpapababa sa akin sa podyum. Pero ang hindi ko talaga inasahan ay ito. Pagkatapos akong hilahin pababa, gumaan ang pakiramdam ko. Dahil sa wakas, di mo na kailangang magpanggap. Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan? Pagkatapos kang bigyan ng 30,000, Alam mo, ginagamit to ni tatay. Minsan, ninakaw ko to noong bata pa ako. Pinagalitan niya ako. naalala ko, umiyak ka. Hindi ako umiyak. Umiyak ka.
Sinumbong kita kay nanay. Sabi ni nanay, umiyak ka. Lagi kang sumusumbong noong bata pa tayo. Lagi kang nagpapanggap na matapang, sabi niya. Sa wakas, di mo na kailangang magpanggap. Hinawakan ko ang wrench na yon, at di nanginginig ang kamay ko. Dahil alam niyang di lang siya nagbabalik ng isang bagay. Tinanggap niya ako. Handa na siya, kaya niyang tumakbo. Ngumiti sana ang tatay ni Luke kung nakita ka niya. Ang tatay niya? Gumiti rin kaya si Frank? Naghintay siya ng 20 taon. Hindi para sa isang tao, kundi para sa isang paraan. Ang paraan mo ay pareho sa kanya. Sabi niya, naghihintay si Frank ng isang paraan. Tumayo ako sa harap na Mustang na yon. Nandoon na yon ng 20 taon. Ang kotse na di natapos ni Luke, tinapos ko. Ang taong hinihintay ni Frank, dumating ako. Ano ang pakiramdam na i-drive siya? Parang tinatapos ko ang 100 na sinimulan ng iba, na hindi natapos. Luke. Si Luke, si Frank din. At lahat ng hindi nakatapos. Leo, alam mo bang naisip ko nung gabing natalo ako? Nakatayo lang ako doon, pinapanood kang umalis, at patuloy akong nag-iisip. Nag-isip ng ano? Kung 3 taon na ang nakalipas, sinuportahan kita. Hindi 30,000, kundi 650. Ano na kaya tayo ngayon? Walang pinagkaiba. Hindi mo ako bibigyan ng 650. At hindi ko rin yan tatanggapin. Dahil hindi yan sa akin. Tama ka. Ang Mustang na yan, hindi lumabas sa pintuan na yan sa loob ng 20 taon. Ngayong gabi, inilabas ko yan. Sa rear view mirror, unti-unting lumiit ang warehouse. Parang ang simula ni Luke ay naging simula ko. Magbubukas ka rin ng show. Hindi magbubukas ng show. Bibigyan lang ng tirahan ang notebook. Ang notebook ni Frank. Hindi yan dapat nakatago lang sa bulsa ko. Hindi yan dapat nakatago lang sa bulsa ko. Dapat nasa lugar yan na kayang abutin ng isang batang mekaniko. Kung ganun, kailangan mo ng kapitbahay. Wala pa ba ako? Totoo, 3 minuto lang ang layo. Sapat na ang lapit. Anong gagawin mo ngayon? Ewan ko, mag-ayos ng kotse. Wala nang kaera. Ayos lang, mag-ayos lang ng kotse. Maganda yan. Maganda. Ano to? Tinanim yan ng nanay ni Lou. 20 kaon. Namumulaklak pa rin. Namumulaklak pa rin. Dinidiligan niya minsan kada taon. Mula nang umalis si Luke, hindi niya pinalampas kahit 1 taon. Hindi namatay ang bulaklak. Sabi niya, namumulaklak pa rin. Tumayo ako sa harap ng tuyong bulaklak na yon. 20 taong alikabok sa ibabaw. Pero nandoon pa rin ang mga talulot. Wala na si Frank. Wala na si Luke. Pero ang bulaklak na tinanim ng nanay ni Luke, namumulaklak pa rin. Umalis ang mga tao. Naiwan ang mga bulaklak. Dahil may nagdidilig pa rin sa kanila. Pumasok muna. Alamin ang mga gamit. Ikaw ba yung bumili ng sirang kotse sa halagang 30,000? Lahat ba ng piyesa yan, segunda mano? Lahat. Kung ganun, pwede mo ba kaming turuan? Pwede, pero may isang patakaran. Anong patakaran? Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magdadaya. Huwag kang susuko. Nagtrabaho ako sa ibang shop dati. Pinagbenta ako ng boss ng refurbished parts bilang bago. Tumanggi ako, kaya tinanggal niya ako. Kaya ka nandito. Kung ganun, alam mo na ang rule 2. Ituturo ko sa iyo ang iba pa. Tatlong binata ang nakatayo sa tabi ng kulay abong Dodge. Kamukha niya 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa pinto at naalala kong sinabi, para sa isang mekaniko, 30,000 ay sobra na. Ngayon, nakatayo siya sa tabi ng sarili niyang kotse at sinabi sa kanila, una, matuto kayo sa mga gamit. Ito ay torque wrench. Kapag naghihigpit ka ng bolt, huwag kang magtiwala sa kamay mo. Magtiwala ka sa numero. Bawat bolt ay may lakas na dapat nitong dalhin. Sobrang higpit, masisira. Masyadong maluwag, kakalas. Paano mo malalaman kung gaano kalakas ang tama? Basahin mo ang specs. Basahin mo ang material. Basahin mo kung saan ito nakalagay. Pareho lang sa pagbabasa ng tao. Pagbabasa ng tao. Bawat tao, bawat bolt. Lahat sila ay may kaya at hindi kayang dalhin. Bigyan mo ng sobra, masisira. Bigyan mo ng kulang, kakalas sila. Hanapin mo ang tamang numero. Hindi to binili. Dinrowing ko yan. Kailan mo to dinrowing? Nung gabi ng final mo, naghihintay ako sa finish line.
May ballpen ako at wala akong ibang magawa. Gaano katagal? 3 oras. 3 oras para lang mag-drawing ng bituin? Hindi bituin. Isang bagay na sayo. Si Frank may bituin sa notebook niya. Dapat mayroon ka rin. Sabi niya hindi yan bituin. Ito ay isang bagay na akin. Hawak ko ang toolbox na yan. Ang bituin dyan ay iginuhit gamit ang ballpen. Linya-linya sa loob ng 3 oras. Habang naghihintay siya sa finish line, di siya tumingin sa telepono niya, di rin siya tumingin sa iba. Gumughit siya ng bituin. Isang bituin na akin. Frank, sabi mo minsan, ang panalo ay di tungkol sa pagiging pinakamabilis. Ito ay tungkol sa walang nakakaalam kung sino kang ngunit ngayon may nakakaalam. Walang isang tao, isang buong kalye. Pagkatapos kong isulat ito, isinara ko ang notebook at inilagay ito sa tool rack, hindi na walang laman ang istante. Hindi na walang laman ang rack. Kwaderno ni Frank, bituin ni Maria, ang liabe ng tatay ko, susi na Mustang ni Luke. Lahat sila nandoon. Ang shop na to, di na lang isang walang laman na kwarto. Ito ay lugar kung saan nakikita ang mga tao. Di ka lalabas ngayon. May mga darating ngayon. Gusto nilang matuto paano ibalik ang mga sirang sasakyan. Sedge, alis na ko. Magtrabaho ka. Di mo ba gustong manood? Hindi na. Alam kong mahusay kang magturo. Sabi niya, alam kong mahusay kang magturo. 3 taon na ang nakalipas, sabi niya. Tapos, manonood ako ngayon, sabi niya, alam ko. Sa pagitan ng manood at alam ko, may buong kalye. Kailan mo ayusin yung Mustang? Bukas. Gayon, gusto kong magpahinga si Frank. Bakit? Kasi naghintay siya ng 20 taon ngayon. Di na siya kailangang maghintay pa. Kung ganun, bukas. Magdadala ko ng kape. Sige, Pareho pa rin ng dati. perho pa rin ng deti. Araw-araw ba siyang pumupunta? Araw-araw, paihong upuan. Parehong bulakla. Minsan kinakausap niya. Ano nang sinasabi niya? Di ko marinig. Sa tingin ko, kinakausap niya si Luke. Sabi niya, gusto niya magpahinga si Frank ngayon. Sinindihan siya ng paglubog ng araw at ang tuyong bulaklak na yon. Naalala ko ang sinabi niya. Lahat ng nagbigay ng 30,000. Hindi lang siya nag-ayos ng kotse. Pinapakita niya sa mga tao na ang 30,000 pwedeng simula ng isang kotse. Gumagamit ka rin ng sulat kamay na karatula. Nagtitipid sa advertising. Makakatipid ng $300. Sapat na para sa lumang turbo. Mas pangit ang sulat kamay mo kaysa sa akin. Matuto sa'yo. Kailan naging ganoon kapangit ang sulat kamay ko? Nang isinulat mo ang Mason's Garage, nakita ko. 3 board ang sinulat mo bago pumili ng isa. Nakita mo yon. Yung 2 itinapon mo sa scrap pile. Kinuha ko ang isa at ginamit na workbench. Tinanim yan ng nanay ni Luke 20 taon na. Namumulaklak pa rin. Saan galing ang bulaklak na to? Diniligan niya yan minsan sa 1 taon simula nang umalis si Luke. Hindi kailanman lumiban ng 1 taon. Hindi namatay ang bulaklak. Sabi niya, namumulaklak pa rin. Tumayo ako sa harap ng tuyong bulaklak na yon. 20 taon ng alikabok sa ibabaw nito. Pero nandoon pa rin ang mga talulot. Gusto ko ang mga bulaklak sa Nürburgring. Wala na si Frank. Wala na si Luke. Pero ang bulaklak na tinanim ng nanay ni Luke, namumulaklak pa rin. Umalis ang mga tao. Nananatili ang bulaklak dahil may patuloy na nagdidilig. Kailan huling pinaandar yan? Pinaandar niya yan, pero di niya kailanman inilabas sa pinto. Nag-alinlangan siya. Hindi pag-alinlangan, desisyon. Nakapag-desisyon na siya. Ang karera ay di lang dumating. Ngayong gabi, ako ang magpapatuloy ng desisyong yan para sa kanya. Sabi niya, pinaandar ni Luke yan, pero di niya kailanman inilabas sa pinto. May mga gasgas sa paligid ng susyan. 3 beses niyang inikot ang susi. Hindi dahil di ito kasya, kundi dahil nagdedesisyon siya. Nakapagdesisyon siya. Ang karera ay di lang dumating. Ngayong gabi, ako ang magpapatuloy ng desisyong yan. Quote sa bayan ni Luke. 20 taon. Unang labas.
Kaya pa bang tumakbo? Kaya, Sino ang magmamaneho ngayong gabi? ako. Anong pakiramdam na minamaneho siya? Parang tinatapos ko ang bahagi na dinatapos ng iba. Anong gusto ni Luke na takbuhin? Hindi track. Gusto niyang makita siya ng kanyang ama. May sinabi rin sa kin si tatay bago siya namatay. Ano? Sabi niya, mas guwapo ka raw kaysa sa kapatid mo. Pero mas mabilis ang kapatid mo. Tama siya. Tama siya. Alam ko namang mas guwapo ako sa'yo. Pero mas mabilis ka. Simula pa noong bata tayo. To. Ewan ko. Inabot ako ng 3 taon para maintindihan. Ang bilis mo, hindi ibig sabihin mabagal ako. Ibig sabihin, palagi kang tumatakbo. Nasa podyum ako. Ikaw naman, nasa ilalim ng kotse, naghihigpit ng tornilyo. Nagpapapiktur ako, ikaw naman, nag-ayos ng makina. Ako, nagmamaneho para sa panlabas. Ikaw, nagmamaneho sa ilalim. Ang Mustang na yan, hindi pumasok sa pintuan na yan 20 taon na ang nakalipas. Ako ang nagmaneho palabas. Sa rear view mirror, lumiliit ang bodega. Ang simula ni Luke ay naging simula ko. At ang kapatid ko na nakaupo sa passenger seat ay tumigil na sa pag-arte. Sabi mo, paghanda ka na, ipakita mo sa kanila. Nakatayo ako rito sa pintuan ng garahe, pinapanood ang mga taong pumapasok. Alam kong handa na ako. Pumasok kayo, matuto muna sa magagamit. Tatlong kabataan ang nakatayo sa tabi ng kulay abong Dodge. Parang ako 3 taon na ang nakalipas. Sinabi niya, pasok kayo. Nakatayo ako sa pinto at naalala ko noong siya ay nakatayo sa pasukan ng pit ko at sinabi, para sa mekaniko, sapat na ang 30,000. Ngayon, nakatayo siya sa tabi ng sarili niyang kotse at sinasabi, unahin ninyong matutunan ang mga gamit. Hindi to binili, dinrowing ko yan. Kailan mo dinrowing? Noong gabi ng final mo. Naghihintay ako sa finish line, may hawak na ballpen. Wala na akong ibang magawa. Sabi niya, wala na siyang ibang magawa. Pero nang hawakan ko ang toolbow na yon, ang kulay abong bituin sa takip, dinrowing gamit ang ballpen, linya-linya sa loob ng 3 oras. Habang naghihintay siya sa finish line, hindi siya tumingin sa cellphone niya. Hindi siya tumingin sa iba. Nagdo-drawing siya ng bituin. Isang bituin na akin. Pasok. Sabi ni Frank, paghanda ka na, ipakita mo sa kanila. Nakatayo ako sa pinto ng garahe na yon at pinanood ang mga taong pumasok. Alam kong handa na ako. Hindi dahil ako ang pinakamabilis, kundi dahil alam ko na sa wakas ang halaga ng isang mekaniko. Hindi 30,000, hindi anumang numero. Ito ay kapag ibinalik niya ang kotseng yon at may nakatayo sa finish line na naghihintay sa kanya.